Hello, good day mga boss. Chair ulit ng DIY ko Rips. So, magpapalit kasi ako ngayon ng aking left switch, yan. So, siguro mag-share na rin ako ng mga tips, pagka nagpapalit kayo ng mga switches nyo. Not necessarily left switch, pwede rin to sa mga right switch or any switch nung motor nyo. Left and right man yan, pwede yan, So, by the way, itong ipapalit natin is Honeywell, yan. So, ito is repainted na. Repainted ito, nirepaint ko siya ng matte white. Yan, matte white. Yan. Pero, parang ang ganda sa video nung Pero meron mga yan, dahil hindi naman tayo magaling talaga mag-repaint. Ayan, meron yun yung mga parang markings. Hindi lang kita sa video, pero maganda siya tignan sa video, yan. Tapos, yung mga kulay niya, bumagay pa sa pagiging matte white na ito. Ayan. So, anyway, mag-share lang tayo, doon sa mga nagpaplano magpalit ng aftermarket switch. Para sa akin, walang tatalo pa rin doon sa stock switch. Yan. Sa tibay, sa ganda, stock switch pa rin. Pero syempre, kung stock na yun at gusto mong maging unique yung motor mo or meron kang additional na mga accessories na kakabit, maganda pa rin bumili ng aftermarket. Kung original na Honeywell, mas maganda yon. Mas maganda yung original na Honeywell. Kaso nga lang, wala tayong pambili nun. Mahal kasi yun, nasa 5,000 yun eh. So, pagka magpapalit kayo ng switch nyo, kahit na ano pang klase ng switch yan, make sure lang na i-double check nyo palagi yung wire. Yan, yung wire. Lagi ko naman sinasabi yun. Yan. May papakita lang ako sa inyo, Ito yung sa naka-install ngayon do sa motor ko, itong wire na to. Yan, Honeywell din to. Pero tignan nyo. Yan, natanggal-tanggal na siya. Kinain kasi siya ng umido. Yan. Pagka bumibili kayo ng aftermarket switch, lalo na kung mga copy-copy lang, most likely yung mga wire na nakakabit dyan is maninipis yung strand. Kagaya na ito. Yan. Tapos, ngayon na tag-ulan pa, yan, pagka nabasa yan, ang bilis lang kainin ng umido. Yan. Natanggal na, naputol-putol na. Yan. So, kung magkakabit kayo ng aftermarket switch, maganda i-double check nyo yung wire, kung maganda ba yung klase ng wire, kung hindi, palitan nyo na. Pero, pwede rin naman to, pagtsatsagaan naman to, kaso nga lang, hindi nyo nga lang i-expect na tatagal. Pero ito, mga naka 1 year din to sa akin, kung daw nagkakamali, naka 1 year din. Pwede na, para sa price na nasa 200 plus, pwede na yan. Pero ito, dito sa ginawa natin dito, nagpalit na ako ng wire. So ito, ang mga gauge nito is gauge 18 at saka gauge 16. Wala kasi akong gauge 20. Ito, isa. Nag-iisang gauge 20. Itong kulay dilaw, gauge 20. Ito. Nakita ko lang to. Yan. Pero lahat ito is gauge 16 at saka gauge 18. So, pagka magpapalit kayo ng ganito, ng mga aftermarket switch, always check the wire, kung maganda yung strand, kung makapal ba. Pangalawa, maganda kung marami kayong kulay ng wire. Yan. At least di kayo nalilito. Kahit na marami pa siya, alam nyo kung para saan yung wire na yon. Paano naman kung konti lang yung kulay ng wire ko, Yung available kong wire is konti lang. Hindi ko kayang masuplayan ng lahat ng tigi-isang kulay. So, pwede kayong mag-labeling. So, ano yung tinatawag na labeling? Yung maglalagay kayo ng tape. Labelan nyo kung para saan yung wire na yon. High beam, low beam, horn, signal light, left, right. Ganon. Pwede yung ganon. Ang magiging issue lang yan along the way, syempre, tatanggalin nyo yon. So, hindi nyo na siya ma-recall. Pero, meron pa ako isang way pa na ginagamit sa pagwa-wiring, applicable to kahit nadadalawang kulay lang yung wire nyo. Pwede to. Pero, sa akin kasi marami-rami rin yung sa akin. Pero, kung mapapansin nyo, may mga umulit din dito. Kasi hindi ko kayang supplyan lahat. Bigyan ko kayo ng sample. Ito, kagaya na ito. Yung blue-green ko, dalawa. Blue-green, dalawa. Ito, yung yellow-orange ko. Yan, dalawa rin. Yellow with stripe ng orange, dalawa din. Yung white ko, dalawa din. Yan. So, ako rin, hindi ko rin naman siya kayang supplyan lahat.
Dahil hindi naman talaga tayo motor shop na nagwa-wiring. So, for personal use lang yung mga wire natin. So, hindi tayo makabili ng napakarami talaga. So, anong kailangan nyo gawin pagka magwa-wiring kayo at kulang yung color ng wire nyo? Always separate yung positive sa negative. So, halimbawa, dalawa lang yung wire nyo. Isang red, isang black. So, isang red, isang black. Meron tayo, for example na dito sa high beam. Meron tayong supply niyan, tapos meron tayong high beam. Yan. So, ang gagamitin nyo doon is red. Kung positive siya, red. Positive, red. Tapos, itong pass light natin. Kung mag-install kayo niyan, positive din yan. So, gamitin nyo rin red. Itong start-stop natin, ito kasi ginawa ko itong start-stop. Yan. Yung kill switch natin, yung signal light natin, itong horn, yung mga yan is negative. So, lahat yan, gagamitan ko ng itim na wire. So, bakit ganun Just in case na magkapalit-palit yung mga wire na yon, walang issue. Kasi identify mo kung alin yung positive, kung alin yung negative. No? Unlike dun sa halimbawa, gumamit ka sa high beam mo ng pula. Sa horn mo na negative, naggamit ka rin ng pula. So, halimbawa magkapalit-palit yung mga yan, magkakaproblema yung wiring mo, baka masunog pa. Pero, dun sa ganong way, yung isa-separate mo yung kulay nung positive at saka negative, malaki na yung magiging safety nung motor mo dun. Halimbawa, ito positive. Ito positive. Napagbaliktad mo yung wire, nung kinabit mo na siya dun sa socket, magkakaroon ba ng issue? Medyo maglolo ko, kasi eto, pagka ginanito mo to, mag-high beam ka, pero anong nangyayari? Para ka nagpa-pass light. Parang ganun yung mangyayari. Ito naman, parang high beam naman yung mangyayari, parang ganun. Maglolo ko lang siya in a sense na ganun, pero hindi masusunog yung wiring mo. Kasi positive to positive naman yon. Pero kung halimbawa ito, ang busina kasi ng Yamaha is negative, napagbaliktad mo siya dito sa high beam mo, yun, baka magka-problema ka. Yung mga ganun so simpleng way lang yun, na i-separate mo yung kulay ng positive sa negative, pero magiging safety yung motor mo doon. Tapos ito pa, sa akin kasi medyo marami yung wire ko. Ito, ang ginawa ko, itong pula, for example, supply nung high beam. Yung isang orange, yellow/orange is low. Yung isa namang yellow/orange is high. So, kung mapapansin nyo, eto, kahit na mapagbaliktad ko to do sa socket, hindi naman siya magkaka-issue. No? So, hindi siya masusunog. So, ako, meron ako mga ganong tinatandaan Tapos, ito, for example, ito yung supply para sa signal light. Tapos, ang left and right ko is itong dalawang white na to. Yan. Yan. So, ito, kahit na mapagbaliktad ko tong dalawang to, sa paglagay sa socket, wala namang magiging problema sa wiring, di naman masusunog. Magkakabaliktad nga lang. Pagka nag-left ka, ang iilaw is yung right na ilaw mo. Mga ganun So, mga ganun, mga simple tips lang. Malaki yung maitutulong doon sa pagwa-wiring nyo. Tapos ito pa, madalas pagka naglalagay ng snake skin, tinatanggal na nila yung kasamang cover mismo na itong wire, Sa akin kasi binabalik ko yon. Ito, yung ganito, pagka bumili kayo ng aftermarket switch, merong kasamang ganito yan, nakalagay dyan. Ayan. Ang ginagawa ng iba, tinatanggal na to, tapos nilalagyan ng snake skin or itong wire cover. Sa akin kasi, ngayon, ang ginagawa ko, nandiyan pa rin yan sa loob. Tapos, saka ako papatungan na itong snake skin. Yan. Pagka may ganun kasi, may additional protection yung pinaka-wiring mo. Just in case lang na merong sumabit-sabit dyan, sumusugat-sugat. So, maputol niya man itong snake skin, meron pang ganito na naka-cover. At the same time, protection din to sa ulan-ulan, Yan. Kahit na papano, napoproteksyonan yung insulator ng wire nyo. Tapos, kung mag-install kayo ng aftermarket switch sa NMAX, NMAX, Aerox, yan. Kailangan niya ng relay. Yan. So, pagka NMAX yung motor nyo, nagpa-install kayo ng ganitong klase ng switch,
na hindi gumamit ng relay, most likely magloloko yung motor nyo. So, watch out yun, no? Lalo na pagka pumupunta lang kayo sa shop, di naman kayo gumagawa. Gagamit dapat ng relay. Yan. So, ang gagawin ko, i-assemble ko na muna to, tapos papakita ko sa inyo yung final product mamaya. Di bale, ito na yung switch natin, no? Tapos na siya. Yan, may wire cover, may relay. So, sa NMAX, kailangan ng relay. Lalo na kung aftermarket switch. Tapos ito, may dalawang socket. Yan. Yan. Tapos, nasabi ko na rin ito sa mga previous vlog ko patungkol sa mga aftermarket switch. Ang magandang gamitin na socket dito is itong part na to. Hindi ito. Yan. Bakit? Kasi ito, di ba, pababa ito doon sa loob ng motor. Ito, kailangan nyo lang itong gamitan ng glue gun. Yan o, lagyan nyo lang ng glue stick. Magiging waterproof na to. Dapat papaganito, no, para hindi papasok yung pinakatubig. Kasi kung etong part na to yung ginamit nyo dito, halimbawa ito yung nakalagay dito, no. Yan. So ito, lalagyan nyo to ng glue stick. Pero ang mangyayari, dito papasok naman yung tubig. So parang ganito siya. Yan, no. So kung mapapansin nyo, kung papaganito yan, yung tubig, dudulas lang pababa. Hindi siya papasok. Pero kung ito yung ginamit nyo, no, so parang papaganito yan. Kahit na ito, lagyan nyo to ng glue stick, dito naman papasok yung tubig. Yan. So, maganda, itong male yung gamitin nyo, itong male. Itong female, ito naman yung dun to sa other part nung socket. Yan. So, wag nyong gagamitin to dito sa switch. Ito dapat, itong male ang gamitin nyo. Para kahit na papano, waterproof siya, lagyan nyo lang to ng glue stick, gamitan nyo ng glue gun. Yan. Kasi ito, pagka ito ang ginamit nyo na nandito, yan o. Dito, malalagyan nyo ng glue stick. Papasok naman dito sa gilid yung pinakatubig. Yan o. Dito. Yan, pasok. Yan. So, kung gusto nyo mapanood yung patungkol sa wiring color codes ng Honeywell, yan, meron akong mga video nyan. Tapos, kung magpapalit kayo ng aftermarket switch, ano yung mga kailangan nyo i-consider, meron rin akong video nun. So ito, no, pinakita ko lang kasi nag-upgrade ako ulit ng aking left switch. Yan, ito na yung left switch ko ngayon, kulay puti. Yan, no, ang ganda talaga sa video. Flat white yung kulay niyan, matte white. Yan. So tapusin na natin tong video na to, no. Ingat kayong lahat, ride safe. God bless.